Sa nakaraang video ay natapos tayo, sa kung saan ay may ginawang breathing at cultivation technique ang nanomachine na mula sa kanyang pagkakaanalisa ng mga breathing at cultivation technique na mula sa unang palapag ng Precious Library hanggang sa ika-4 na palapag. Matapos na ipakita kay Yuwon ang sample 37 breathing technique, ay agad naman niya itong sinubukan sa kanyang sarili. Matapos ay hindi ito makapaniwala dahil nag-cultivate lamang ito ng maikling oras. Ngunit ito ay sobrang layo ang pagkakaiba sa Thousand Martial Breathing Technique. Bukod pa doon ay ang paraan kung papaano damaloy ang kanyang chi sa loob ng kanyang katawan ay mas matibay. Kaya naman napagdesisyonan nito, na ang isang ito ay babagay sa lahat at kahit pa sa anong martial arts. Kaya naman ay napapaisip ito kung ano naman kaya ang itatawag niya sa isang ito. Namamangha naman ang mga ito sa pagkakasabi ni Yuwon na ito ay nagmula sa ika-4 na palapag ng Precious Library, kaya naman ay napapasabi ang mga ito na mayroon palang mahahalagang kayamanan na nakatago lamang sa Precious Library, at ang isang ito ay tingin nila ay mula sa cultivation technique ng isang elite clan, na nagawang manirahan noong matagal na panahon na ang nakakalipas. Agad namang nagsabi si Yuwon na tapos na ang usapin patungkol dito. Kaya naman ay kailangan nila itong imemorya, dahil bukas ay kailangan na nila itong sirain isa-isa, na agad namang sinang-ayunan ng lahat. Sumunod na araw, northwest ng Demonic Academy, Isolation Training Facility, ay nagpapasalamat si Yuwon sa paghahatid ng mga ito sa kanya dito. Sabi nito na habang siya ay nasa isolation facility ay inaasahan niya na ang kanyang 6 na espada, ay tutulungan ang mga kasamahan ng mga ito sa pagmamaster ng kanilang mga martial art. Sabi ng mga ito na gagawin nila ito kaya naman ay ituon niya ang kanyang buong panahon sa pagpapalakas sa loob ng isolation facility. Dahil bukod pa doon ay ang pagtuturo ay isang form din ng pagsasanay kaya naman ay masaya silang gagawin ito. Kaya naman ay sabay-sabay na ang mga ito na nagpaalam kay Yuwon, at hinihiling ng mga ito ang kanyang kalusugan at kaligtasan, at sana ay maging matagumpay ito. Nang makapasok si Yuwon sa loob ng isolation facility, ay napansin niya na ito ay medyo malaki kumpara sa expert individual training room. Sabi nito na humiling siya sa mga instructor na bigyan siya ng madaming grain balls na ginawa naman nila kaagad, at ang mga ito ay sapat na para sa kanya sa ilang taon na pamamalagi niya dito. Napapaisip naman ito na nabibigla pa din siya sa kanyang gagawing pag-abot ng Master Martial Prowess, at agad naman na nitong sinabihan ang nanomachine na i-transfer na ang lahat ng martial arts na nakita nito sa loob ng ika-4 na palapag ng Precious Library. Sabi ng nanomachine na uumpisahan ng may transfer ang 245 na martial arts sa kanyang utak. Sabi nito na mayroong mga martial arts na mula sa elite clan at sect, ngunit kumpara sa Butterfly Dance, Heavenly Demonic Sword Art at Destructive Sword Technique, ay sobrang malalakas ang mga ito. Ramdam nito na ang kanyang kapasidad ay lumawak sa pagkakaroon ng mga iba't ibang martial art, kaya naman ay hahatiin nito ang kanyang gagawing pagsasanay sa 3, sa umaga ay mag-e-ensayo ito para sa mga teknik, sa hapon naman ay makikipagsanay ito laban sa kanyang augmented reality avatar, at sa gabi naman ay magkukultivate ito. Ang oras ngayon ay hapon na, kaya naman ay tingin nito na makikipaglaban na muna siya sa isang avatar, kaya naman ay inutusan na nito ang nanomachine na magpalabas ng augmented reality ni Xian Yu-chan bilang kanyang makakalaban. Agad naman nitong isinagawa ang magpalabas ng avatar ni Xian Yu-chan, matapos ay sinabi nito na sa ngayon ay isa muna ang lalabanan nito, ngunit sa susunod ay kailangan na niyang damihan ang bilang ng mga ito at ang mga lakas ng mga ito ay itataas. Ang kanyang huling hangarin ay ang avatar ng kanyang master na si Right Guardian Sib Meng, at sigurado ito na magagawa niyang lampasan ang movement ng kanyang master na nagawang mapabagsak ang bilanggo na mula sa Forces of Evil, kaya naman ay masaya nitong sinasabi na oras na para umpisahan ang lahat. At sa oras na ito ay walang nakahula sa ginagawang pagsasanay ni Xian Yuwon na sobrang magtatagal, kahit siya mismo ay hindi din ito alam. Isang linggo matapos na makapasok at magsanay si Yuwon sa loob ng isolation facility, ang Vice Lord candidate ng Dark Clan, Xian Muyon, ay nagawang makapasa sa ika-4 na pagsusulit sa pagtalo sa isang instructor. Ito ay napakabilis sa talaan ng Demonic Academy,
hindi kasama ang naitala kay Yuwon. Sa ika-10 araw naman ay si Moonju, na mula sa Dark Dragon Palm Clan, ay ang ikatlong nakapasa matapos na matalo ang instructor na si Lim Paiong. Ang araw na iyon ay nakita ni Moonju sa unang pagkakataon ng kasiyahan at golek, at ito ay natutuwa dahil sa pagkakaroon nito ng sariling kwarto. Ang ika-4 naman na nagawang maipasa ang ika-4 na pagsusulit ay si Qian Kyung-woon, ang Vice Lord candidate na mula sa Sword Clan. Ginusto nitong makapasa agad bago ang iba pa, ngunit natagalan ito gaya ng kanyang inaasahan dahil sa ginusto nitong makasigurado na magagawa niyang matalo ang isang instructor. Matapos ang 2 buwan ng pagpasok ni Yuwon sa loob ng isolation training, ay si Qian Muyon at Qian Kyung-woon ay parehas din na pumasok dito. Naramdaman ni Moonju ang pangangailangan nitong pumasok din sa isolation facility, ngunit hinayaan na lang muna niya ito dahil sa pagtuturo sa mga taga-sunod na mula sa mga mabababang clan. At sa oras din ito ay si Baekgi, na unang espada ni Yuwon ay nagawa ding makapasa sa ika-4 na pagsusulit, at ang mga tauhan ni Yuwon ay masayang-masaya dahil sa ang ikalawa nitong mga taga-sunod ay nagawang makapasa, ngunit malungkot naman ito dahil sa hindi nito nagawang makapasa bago ito magawa ni Moonju. Makalipas ang 4 na buwan ng pagpasok ni Yuwon sa isolation training, si Qian Mujeom, na Vice Lord candidate ng Spring Clan, ay nagawa na din makapasa sa ika-4 na pagsusulit at agad din itong pumasok sa isolation training. Ang ikalawang espada na si Go Wang-hul, at ang ika-5 espada na si Wu So-jong, ay ang 2 dagdag na miyembro pa ng 6 na espada ay nagawa din na makapasa, ngunit matapos na ang 4 na kadet ay hindi nagawang makapasa, ay wala nang sumunod na sumubok sa mga instructor. Sa ika-5 buwan naman, ang natitirang mga espada ni Yuwon, na si Ho Sang-hwa, at Che Taek-gyeom, ay nagawa na din na makapasa sa ika-4 na pagsusulit. Sa ika-6 na buwan, sila Zhao Min, Oh Jong, Lim Yu-hwan, at Gang Jin-ho, kahit na ang lahat ng mga ito ay mula sa mid-sized clan, ay nagawang maabot ang anept expert prowess. Sa ika-10 buwan naman ay nagawang makapasa sa pagsusulit nila Zhao Min at Lim Yu-hwan, at sa oras na ito ay may total ng 15 tao sa hanay nila Yuwon ang hindi nakapasa sa pagsusulit. At matapos ng 1 taon, ay ang mga taga-sunod ni Yuwon ay isinagawa ang isang labanan upang malaman ang panibagong 6 na espada nito, at ang naging resulta ay ang unang espada, Moonju, ang ikalawa, Baekgi, ang ikatlo, Go Wang-hul, ang ika-4, Wu So-jung, ang ika-5, Ho Sang-hwa, at ang pang-6 at huli ay si Che Taek-gyeom. Nang matapos na malaman ang bagong mga espada ni Yuwon, at halos 30% ng kanilang mga kasamahan ay nagawa ng makatungtong ng anept expert prowess, sila Moonju, Baekgi, at Go Wang-hul, ay pumasok na din sa loob ng isolation training nang wala ng ibang iniisip. Makalipas ang 2 taon, ang karamihan sa mga kadet ay nagsipagdesisyon na kumuha na ng ika-4 na pagsusulit, at sa 120 na mga kadet ay 71 sa mga ito ang nagawang makapasa sa ika-4 na pagsusulit, at ang ibang mga kadet ay napatalsik sa loob ng Demonic Academy, at mula sa 34 na mga taga-sunod ni Yuwon ay 19 dito ay napatalsik. Si Heobong na nagsanay ng sobra kumpara sa iba niyang mga kasamahan, ay nagawang maabot ang Proficient Expert Prowess sa loob ng 2 taon, at sa 2 taon na ito, ay 80% ng mga kadet na nagawang makapasa sa ika-4 na pagsusulit, ay pumasok na sa loob ng isolation training, kung kaya ang paglalaban para sa bagong 6 na espada ni Yuwon ay nakansela, at dahil dito ay nagkaroon ng mahaba-habang panahon ng katahimikan sa loob ng Demonic Academy. 70 sa mga kadet na pumasok sa isolation training ay nagawang matapos na ang kanilang pagsasanay dito, ngunit bukod kay Yuwon na nanatili pa din sa loob. Wala pang 40% sa mga ito ang nagawang makaabot sa Master Martial Prowess. Makalipas ang 2 taon at 4 na buwan, ay si Qian Muyon na Vice Lord candidate ng Dark Clan, ang unang nakagawa na matapos ang ika-5 pagsusulit sa Sealed Demonic Chamber. Sa pangalawang taon naman at 8 buwan, ay sina Qian Kyung-woon ng Sword Clan, Sama Chok,
ng Nihilatic Clan, Guxin, ng Onyx Flame Clan, Moonju, ng Dark Dragon Palm Clan, Go Wanghul, ng Dark Fist Clan, at Bekgi, ng Gentle Kick Clan. May total na 6 na kadet ang nagawang makapasa sa ika-5 pagsusulit. Bukod sa mga ito ay 7 sa mga ito kasama na si Qian Mujium, ay sumubok sa Sealed Demonic Chamber, ngunit ang mga ito ay hindi nagawang makapasa. Sa pagkamatay ng 3 mga kadet, ay ang ibang mga kadet ay natakot na sumubok sa ika-5 pagsusulit. Sa ika-3 taon naman, ay naganap ang paglalaban-laban para sa 6 na espada ni Yuun, dahil sa ang kakayahan ng lahat ay sobrang tumaas mula sa resulta ng ginawa nilang pagpasok sa isolation training, hindi kagaya ng nakaraang taon, ay ang lahat ng mga taga-sunod ni Yuun ay sumubok na makakuha ng pwesto sa 6 na espada. At ang labanan na ito ay mas matindi pa kaysa sa mga nakaraang taon nilang paglalaban-laban sa pwesto. Sa huli ang nagwagi para sa unang espada, ay si Go Wanghul, ikalawa naman si Moonju, ikatlo si Bekgi, ika-4 si Ho Sanghua, pang-5 ay si Wu Soujung, at ang pang-6 ay si Zhao Min. Ganon-ganon lang at 2 buwan na ang lumipas. Nagtataka naman si Wanghul dahil wala ang lahat, sabi naman ng isa na mukhang si Moonju at Heobong ay pumasok ulit dito sa loob ng isolation training. Sabi naman ng isang espada ni Yuun na masaya ito dahil ang dalawa ay magkasama na nagtungo dito, dahil hindi nito maiwasan na mabahala dahil kung ang isa lamang ang pupunta doon ay maaring mapahamak. Sabi naman ni Bekgi na wala itong dapat na ikabahala dahil sa kakayahang mayroon si Moonju. Sabi naman ni Wanghul na kung ganun ang kaso ay walang problema, ngunit ang nagaganap na laban para sa tagapagmana ay mas lumalala, dahil si Qian Qianghun ay binigyan ulit ang mga ito ng offer sa loob ng cafeteria. Napasigaw naman dito si Bekgi at sinasabi na tingin ba nito na sasali siya sa mga ito. Sinagot naman siya ni Wanghul na hindi nito sinasabi na wala itong tiwala sa kanya, ang sinasabi nito na baka may mga gawin na naman ang mga ito upang makuha siya. Sabi naman ng isa na tama si Wanghul, dahil si Qian Qianghun ay walang pinag-iba kay Qian Yuchan ng Blade Clan, na mahilig sa kung ano-anong mga pakulo. Kaya naman sinabi ni Bekgi na dahil dito ay kailangan nilang magsama-sama ng ganito saan man magpunta. Nababahala naman si Wanghul at sinasabi na may masama itong nararamdamang mangyayari ngayong araw, kaya naman ay mas maganda kung pupuntahan ng mga ito sila. Sa harap naman ng Demonic Academy Isolation Training Facility, ay galit na sumisigaw si Heobong at sinasabi na sino ang mga ito upang palibutan sila ng may mga hawak na armas. Sabi naman ng Young Master dito na wala itong interest kay Heobong kaya naman ay huwag itong makialam. Dagdag pa nito na uulitin niya ito ng 1 beses na lang, kung sigurado ba ito na hindi nito tatanggapin ang kanyang inaalok kay Moonju. Sinagot naman siya nito at sinasabi na ilang beses na niyang tinatanggihan ito, at ito ay naglilingkod na sa kanyang pinuno. Tinatawanan naman niya ito at sinasabi na personal itong naniniwala na kailangan nitong bigyan ng leksyon ang isang tao upang magawang magkaroon ng kapaki-pakinabang na tauhan, kaya naman ay bakit hindi na lang ganito? Kung magawa nitong manalo sa kanya ay hahayaan na lang niya ang mga ito na makaalis, ngunit, kapag nanalo ito sa kanya ay magiging tagasunod niya ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sinigawan naman ito ni Heobong at sinasabi na sa tingin ba nito na may magagawa ang sinasabi nito sa kanila, totoong isa itong Vice Lord candidate, ngunit wala itong kakayahan para takutin sila. Nagalit naman ito, at sinasabi na ilang beses ba niya itong sasabihan na huwag itong manggialam, at agad nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan na sagudin si Heobong. Gulat na gulat naman ito habang tinitignan ng mga paparating na atake sa kanya. Ngunit nang may biglang kumumpas sa di kalayuan, sa nangyari ay nagtataka naman ang mga kadet na papasugod kay Heobong dahil sa ang mga ito ay hindi magawang makagalaw habang nakalutang. Nagtaka naman sila Heobong at Moonju sa kanilang nakikitang kakaiba sa mga ito, nang bigla na lang na nakaramdam ang mga ito ng atake mula sa di kalayuan. Napasigaw naman dito ang Young Master at sinasabi na ano sa tingin ng mga ito ang ginagawa nila.
Nang may bigla namang nagbukas ng pintuan sa isolation facility, sa pagkakakita naman, ay masayang-masaya ang ekspresyon ni Moonju dito, dahil sa paglabas na ni Yoo-won sa kanyang ginawang pag-isolate sa silid. Nagtataka naman ang tatlong kadet dahil paano niya itong nagawa, dahil ito ay ang superior chi telekinesis, na may kakayahang kontrolin ang mga bagay ng malaya gamit ang kanyang chi. Naiinis naman dito ang Young Master, dahil hindi kaya ay naabot na nito ang Grandmaster Martial Prowess, dahil hindi ito maari. Inabot ito ng 2 taon para maabot ang Master Prowess, at ang isang ito ay isa lamang pakulo niya. Ngunit kung isa na talaga itong tunay na Grandmaster, ay ang pag-address dito ay magre-resulta sa pagbaba ng tingin ng mga ito sa kanya. Kaya naman ay sinigawan niya ang mga ito na anong ginagawa nila, at sagudin ng mga ito. Agad namang naghanda sila Hyobong at Moonju, sabi ni Moonju na tingin ba ng mga ito na hahayaan lang nila ang ginagawa nilang ito, ang umatake ng isang grupo sa kanila. Sabi ng kadet dito na anong lakas ng loob na isang galing sa mahinang clan ang hamarang sa kanila. Sabi naman ni Hyobong na kailangan niya itong pigilan, matapos ay binigyan niya ito ng malakas na atake na agad namang naging epektibo upang magawang mas alag. Agad namang sinugod ng Young Master si Moonju at sinasabi na saan sa tingin niya ito pupunta, at agad itong binigyan ng atake ng Young Master. Nas alag naman niya ito at napapasabi na ito ang Swords Clan Imperial Sword Technique, at hindi niya magawang makawala dito dahil kailangan niyang lagyan ng kanyang chi ang kanyang palad upang magawang malabanan ang kapwa niya Proficient Master. Ang iba naman sa mga ito ay sumugod kay Yoo-won at sinasabi na ito na ang kanyang kamatayan, ngunit bago pa ito tuluyang makalapit kay Yoo-won ay nagawa na nitong ipalutang ang mga hanggal na kadet na papasugod, at agad niya itong inatake gamit ang kanyang palad, dahil sa lakas nito ay nagtalsikan ang mga hanggal na nagsisugod kay Yoo-won. Nagtinginan naman ito kay Yoo-won, sabi ng isa sa mga kadet na mula sa lahi ng Sword Clan na si Kyang Payo, na masyado na nitong tinapakan ang kanilang moral, at mukhang wala ng ibang paraan pa para matalo ang halimaw na ito, at kailangan na niya itong tapusin dito. At agad nitong tinawag si Yoo-won, at sinabi na dito na nila ito tapusin, inaamin na nila ang kanilang pagkatalo. Tinignan lamang ito ni Yoo-won ng masama, bilang sagot sa kanyang sinasabi. Sabi nito na gusto ba nito na ilagay sila sa sitwasyon na ito dahil kapag ang lahat ng mga kasamahan niya ay magdesisyon na labanan siya hanggang kamatayan, at kahit bigla naman itong napahinto sa kanyang sinasabi kay Yoo-won, nang mabilis itong nagpunta sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay sinapak ito ni Yoo-won, dahil sa lakas ng suntok ay nagpagulong-gulong ito. Nagulat naman at nakaramdam ng takot ang mga kasamahan nitong mga kadet, at agad itong tinignan ni Yoo-won ng masama at sinasabi na sila naman ang isusunod nito. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa din sa ginagawang paglalaban sila Moonju at ang Young Master ng Sword Clan. Napapaisip naman ito at sinasabi na sobrang lakas nito sa paggamit ng kanyang palm technique, kahit na hindi gaanong kalakihan ang katawan nito. Nagpatuloy pa ang mga ito sa ginagawa nilang dikit na labanan, ngunit biglang nagulat si Moonju dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil ang kanyang chi ay nawala. Masayang-masaya naman dito ang Young Master at sinasabi na ito na ang kanyang magiging katapusan, dahil sa nangyari ay napapikit na lang dito si Moonju. Ngunit sa pagdilat nito ay nagulat siya sa kanyang nakita, dahil nakita nito sa kanyang harapan na pinigilan lamang ni Yoo-won ang malakas na atake ng Young Master para sa kanya, gamit lamang ang mga kamay nito. Sa nangyari ay kinakabahan na dito ang Young Master at tinatanong si Yoo-won kung totoo ba na isa na itong Grandmaster, nang bigla naman itong inatake ni Yoo-won ng may pambihirang bilis. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito namalayan ang pagtilapon sa itaas ng isa sa kanyang braso dahil sa pagkakaputol nito. Napapasigaw naman ang Young Master sa pagkakaputol ng kanyang braso, agad namang pinapahinto ng isang alalay ng Young Master si Yoo-won ngunit agad naman niya itong inapakan sa kanyang katawan. Sa nangyari ay nagmamakaawa ito sa ating bida na huwag niyang ituloy ang gagawin nito, ngunit sinabihan lamang siya ng ating bida na ang lahat ay huli na. Nagmamadali namang tumatakbo sila Baekgi at Wang Hul dahil sa labis na pag-aalala kanila Hyobong.
Ngunit nagtataka naman dito si Wang Hul sa ginagawa ni Heobong sa harap ng napakaraming napinsalang mga kadet. Nang bigla nitong napansin si Moonju, at napapatanong kung sino naman kaya ang kausap nito. Nang bigla naman silang nagulat dahil sa nakita nila, ay ang pinuno nilang si Qian Yuwun. Kaya naman ay bigla na lang napaluhod dito si Wang Hul at napasigaw na siya bilang kanyang unang espada. Go Wang Hul, ay ikinagagalak na batiin si Qian Yuwun sa kanyang pagbabalik. Nagulat naman dito si Moonju sa ginawa ni Wang Hul, kaya naman ay agad na din itong lumuhod at binabati si Yuwun sa kanyang pagbabalik. Napansin naman nila si Baekgi na nakatulala lamang dito, sa isip naman nito, na bilang isang proficient master na kagaya niya ay hindi nito mapigilan ang malunod sa nararamdaman nitong lakas ni Yuwun, at ang pakiramdam nito ay parang ang director ng academy nila na si Left Guardian, ang nakatayo sa kanyang harapan. Kaya naman ay bigla din itong napaluhod sa saya at binabati si Yuwun sa kanyang pagbabalik bilang ang kanyang ikatlong espada. Tinatawanan naman siya ng isa dito at sinasabi na ito ang una nitong nakita na gumalang ito kay Yuwun gamit ang kanyang titulo sa pagiging espada ni Yuwun, dahil umpisa pa lang ay hindi ito komportable sa pagbigkas ng mga ganitong klaseng titulo sa kanyang pangalan. At sumunod na din bumati ang pang-apat at ika-anim nitong espada kasama ng iba pang mga kadet sa kanyang pagbabalik. Masaya namang nagpapasalamat dito si Yuwun dahil sa kanilang paghihintay, nang matapos ay nagsaya na ang mga ito. Bigla namang may napansin si Wang Hul sa di kalayuan, at nagtataka kung ito ba ang Vice Lord candidate ng Sword Clan na si Qian Qiangwun. Kaya naman ay may gulat itong nagtatanong kay Yuwun kung matagumpay na ba nitong nakamit ang pagiging Grandmaster Prowess. Nginitian lamang ito ni Yuwun. Makalipas ang kalahating oras, sa Demonic Academy Infirmary naman ay masayang-masaya si Dr. Beck sa kanyang nabalitaan na nakalabas na pala si Yuwun mula sa isolation training. Ang balita patungkol sa paglabas ni Yuwun at sa pagwasak nito sa grupo ni Qian Qiangwun, ay mabilis na kumalat sa buong Demonic Academy. Ang 5 sa 6 na mga Vice Lord candidate ng 6 na main clan, ay matagumpay na naalis ni Yuwun. Ang mga kadet ay seryoso nang tinitignan ng malaking posibilidad na ang susunod na Vice Lord, ay hindi mula sa 6 na main clan, dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagkabahala sa mga kasamahan ng Vice Lord candidate ng Dark Clan, Qian Muyon. Ngunit si Qian Muyon mismo ay hindi nababahala patungkol dito, bagkus ay itinuon nito ang kanyang focus sa pagpapalakas ng kanyang martial art. Sa Demonic Academy, Director's Office naman, ay nagtataka si Left Guardian sa ibinabalita sa kanya ng isa nitong gwardya, na base sa kanyang tansya ay naabot na ni Yuwun ang Grandmaster Prowess. Sabi pa ng gwardya na sa totoo lamang ay hindi lamang ito pagtatansya lamang dahil totoo talaga ito. Dahil matapos nitong may palabas si Yuwun sa kanyang silid sa isolation training room, ay nakita mismo ng kanyang mga mata na isinagawa ni Yuwun ang superior chi telekinesis. Sa isip naman ng Left Guardian na dahil ang isolation training ni Yuwun ay sobrang natagalan, ay akala nito na maaabot nito ang True Master, ngunit ngayon ay isa na itong Grandmaster. Sa buong kasaysayan ng Demonic Academy, ay wala pang kahit na isang tao ang nagawang makaabot sa Grandmaster Prowess nang hindi pa nakakapasa sa ika-6 na pagsusulit, at ito ay hindi niya kayang maipaliwanag sa pagsasabi lamang ng pagiging genius level nito. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa kanyang naramdamang aura sa paligid. Nang bigla naman itong tumawa at sinasabi na totoo pala ang kanyang mga sinabi, nagtaka naman dito ang gwardya at sinasabi kung may problema ba sa kanyang sinabi. May bigla namang kumatok sa kanyang pintuan, kaya naman ay inutusan niya ang gwardya na papasukin ito. Sa isip ng Left Guardian na kung hindi pa nito natanggap ang report sa kanya ng gwardya, ay mapaghihinalaan niya ito na isa sa mga council elders, dahil sa lakas ng enerhiya na kanyang naramdaman dahil sa kanyang chi na nakapalibot sa buong Demonic Academy. Nang makapasok ito ay agad naman siyang sinalubong ng Left Guardian, dahil sa laki ng pinagbago nito ay halos hindi na niya ito makilala, kaya naman ay tinanong niya ito kung ano ang nagdala sa kanya dito. Sa Sealed Demon Cave naman, ay agad silang nagtungo dito. Namamangha naman si Senior Instructor Hu dito dahil halos 4 na oras pa lamang matapos nitong makalabas sa isolation training facility,
ay nais na nitong subukan na magawa ang ikalimang pagsusulit, at mukhang nagmamadali ito. Sabi ni Yuwon na ang kanyang mga tagasunod ay nagawang matapos ang ikalimang pagsusulit habang siya ay nasa loob ng isolation facility, kaya naman ay naisip nito na mas mabuti kung magawa na din niya na matapos ito sa lalong madaling panahon. Sa isip naman ni Senior Instructor Hu na sobra itong nakakamangha, dahil nagawa din nitong mag-ensayo ng sobra sa nakalipas na 3 taon, at makarating sa pagiging True Master, ngunit bukod doon ay mukhang siya na ang magnanais na subukan si Yuwon sa isang duelo ngayon. Pagpasok naman ni Yuwon ay nagulat ito, dahil ang hangin sa loob ay mas malamig kumpara sa labas, at ito ay sobrang laking kuweba kumpara sa kanyang inaasahan. Ipinaliwanag naman ito sa kanya na ang ikalimang pagsusulit ay ang makalabas sa Sealed Demon Cave. Ito ay pagsusulit kung saan ay kailangan nitong makalagpas sa madaming mga patibong sa loob ng kadiliman, at gamitin ang tanging mga pandama lamang. At kapag nakapasok na ito ay maghihintay sila na makalabas ito ng 2 oras, at kapag hindi nito nagawang makalabas sa nasabing oras, ay iisipin nila na may nangyari na ditong masama at ihihinto ang mga patibong. Sa isip naman ni Yuwon na mukhang may mga switch na mag-a-activate ng mga patibong sa loob ng kuweba, at mukhang ito ang sinasabi sa kanya ng mga kasamahan nito, kaya naman ay sinabihan na siya ni Senior Instructor Hu na ang kanyang pagsusulit ay mag-uumpisa na. Sabi nito na ito ang Sealed Demon Cave, na kung saan ay ito ang kuweba na kung saan ay may demon ditong nakasilyo. Sa kailaliman naman ng kuweba, sa loob ng nakasilyong parte nito, ay may isang nilalang ang nagising mula sa pagkakatulog nito. Dahil sa dilim ng lugar ay agad nitong ini-activate sa nanomachine ang night vision mode nito. Nang matapos ay nagpatuloy ito sa paglalakad at napapasabi na mukhang mahaba habang lakarin ang lugar na ito, ngunit may naaamoy itong parang isang langis, ngunit mas parang isa itong dugo, at napakaraming iba't ibang amoy sa loob nito na naghalo-halo na lang, kaya naman ay hindi nito matukoy kung ano ba talaga ito. Nang bigla naman itong nakakita ng isang tunnel, sabi nito na mukhang dito na mag-uumpisa ang mga trap mechanism sa lugar na ito. Dahil sa nakikita niya ang paligid ng malinaw pa sa sikat ng araw, ay kailangan nitong gamitin ang kanyang teknik upang magawang lagpasan ang mga ito ng mabilis. Nang bigla namang may nag-activate na trap, na agad naman itong napansin, ito ay nagmula sa kanyang gilid, ito ay mga palaso. Agad naman niya itong inatake upang hindi tamaan ng mga ito. Nang matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad, sabi nito na sa ganito kadilim na lugar, ay madali lamang na mahuli sa ganitong mga trap kung mahina ang iyong kakayahan, kaya naman hindi na nito gagamitin pa ang kanyang movement technique at magpapatuloy na lang sa kaniyang paglalakad. Nang bigla naman itong may naapakang trap, kaya naman ay napatingin ito sa kanyang itaas dahil bigla itong gumalaw pabagsak sa kanyang kinatatayuan. Sa nangyari ay mabilis naman itong kumilos upang agad na makaalis, nang malapit na ay bigla itong napatalon dahil sa muntik na siya dito maipit. Sabi nito na mukhang ang mga trap dito ay mag-a-activate lamang kapag nagawa mong maapakan ang mga ito, kaya naman ay kailangan na niyang tignan ang kanyang mga nilalakaran, mabuti na lang na ang mga kagaya nito ay walang silbi sa kanyang nanomachine at sa night vision nito. Makalipas ang 30 minutong paglalakad ay napahinto ito. Sabi nito na mukhang ang kuweba na ito ay mayroong higit sa isang mga tunnel. Kung walang pagdaloy ng hangin sa loob ay maaring maligaw ang iba sa paglalakbay sa loob nito. Nang bigla naman itong natigilan, sabi nito na ang layout ng lugar na ito ay pamilyar siya. Noong nakalipas na 3 taon, ay naalala nito na may isang secret chamber sa loob ng detention center. Naalala nito na nagawa niyang makapunta dito at napaluhod dahil sa kanyang pasasalamat. Sa isip nito noong panahon na iyon ay ito ay sobrang malaking swerte dahil sa nagawa nitong matagpuan ito ng hindi inaasahan, at kapag ang uncanny demonic poison staff ay nalaman ang tungkol dito, ay sigurado siya na ikamamatay nito ang kanyang mararamdamang matinding galit, at ang natitira na lamang na kanyang gagawin ay ang sirain ang lahat ng bakas sa pagkakatuklas ng Heavenly Demonic Sword Art. Kasama na din ang mga sulat patungkol sa sword technique, dahil wala itong intensyon na magawang matutunan pa ng iba ang kagaya nito. Nang bigla itong nagulat dahil sa pagyanig sa loob nito, at biglang nag-umpisang magbagsakan ang mga bato sa kanyang itaas, na maya-maya naman ay natapos din.
Ngunit nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil ang mga bato na nahulog ay may bilang na 24. Ito ang mga salita na nagpapaliwanag sa movement ng Heavenly Demonic Sword Art, at mukhang mayroon ditong nakatagong mekanismo. Habang tinitignan ng mga ito ay bigla siyang may napansin na kakaibang ukit sa likod ng mga ito, kaya naman ay napapatanong siya kung para saan naman kaya ito. Matapos na makonekta ang mga linya sa likod ng mga luminous stone, ay malinaw na isa itong mapa ng kayamanan na nagtuturo sa kung saan, ngunit wala itong panahon pa upang alamin kung saang lugar naman ito matatagpuan, kaya naman ay inutusan na lang nito ang nanomachine na i-save ang mga impormasyon patungkol dito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang mapa at ang layout ng kuweba ay nagtugma, kaya naman ay masaya itong pinagmamasdan ito at napapasabi na ito pala ang mapa sa nakatagong kayamanan sa loob ng Sealed Demon Cave. Itinuro naman ng nanomachine ang lugar kung nasaan ito, kaya naman ay namangha siya dahil may kakayanan din pala ang nanomachine na gawin ito. Kakailanganin itong bumalik pa kung sakali, ngunit madami pa naman itong oras, at dahil sa ang founder ay hindi naman maglalagay ng mga kagaya nito sa loob ng wala lang, ay tingin nito na mukhang mahalagang malaman niya kung ano ito. Sa paglalakad ay may narinig naman itong kakaibang tunog. Naalala nito ang sinabi sa kanya ni Moonju, na sa loob ng kuweba ay medyo nakakatakot. Napatanong naman dito si Yuwon dahil ito ba ay dahil sa madilim ang lugar na iyon. Sinagot naman siya nito na mali siya, dahil sa lugar na iyon ay may kakaibang tunog na parang pag-iyak. Nagulat naman si Wang Hul dahil napansin din pala ito ni Moonju. Sabi nito na malinaw na hindi lamang ito isang imahinasyon, ngunit hindi niya magawang maramdaman ito kahit na gaano niya papalakasin ang pakiramdam niya. Ngunit ang landas na ito ay kakaiba, kahit na hindi ito ang daan palabas ay mas maraming mga traps ang nakalatag dito kumpara sa ibang lugar. Nang bigla itong napahinto, sabi niya na ito ang tinutukoy ng mapa, ngunit ito na ang hangganan. Bigla naman itong nagulat dahil hindi kaya na ito na ang hinahanap niya, base sa nakasulat sa batong ito. Narinig naman ito ulit ang boses, kaya naman napasabi ito na kung ang founder kaya ay may ikinulong sa likod ng batong ito. Sabi nito na hindi siya sigurado, ngunit nararamdaman nito ang malakas na demonic presence dito, kaya ba tinawag ang lugar na ito na Sealed Demon Cave? Paano kung sa huli ay may palabas siya dito na isang bagay na hindi niya makakaya dahil sa paggawa ng mga hindi naman kinakailangan, ngunit bakit mayroon silang iniwang mapa sa lugar na ito? Sabi nito na wala siyang oras para mag-isip pa, at kung ang bagay na ito ay may kaugnayan sa naiwang pamana ng Heavenly Demonic Founder, ay walang rason para ang isang ito ay mapanganib. Kaya naman ay sabi nito na kailangan niya munang wasakin ang pader na ito. Agad itong nagpakawala ng isang atake, ang Butterfly Dance, Connecting Dance, 5th Technique. Agad naman itong tumama sa bato, ngunit nagulat ito sa naging resulta ng pag-atake niyang ito. Dahil mas mababaw pa ang nagawa niya kumpara sa marka sa mga naiwan ng Heavenly Demonic Founder sa mga Sapphire Monolith, at ano naman kayang mayroon sa pader na ito. Sabi ng system na ang tigas ng batong ito ay kaparehas ng mga nasa Precious Library na Sapphire Monolith. Sabi naman dito ni Yuwon na hindi ito kaparehas, dahil ito talaga ay isang Sapphire Monolith, at ang tanging pinagkaiba lamang ay ang mga itsura nito sa labas. Ang teknik na hindi nito may sigaw dahil sa hindi sapat na ang mga impormasyon lamang nito na nai-transfer sa kanyang katawan, ay ito ang teknik na magagawa niya lamang na may siguro matapos makamit ang pagiging Grandmaster Prowess. Sabi pa nito na akala niya ay hindi na niya ito magagawang gamitin hanggang sa makatagpo siya ng isang malakas at mapanganib na kalaban, dahil sa sobrang lakas ng teknik na ito, at sinong mag-iisip na gagamitin niya lamang ito sa isang bato. Kaya naman ay naghanda na ito ng isang napakalakas na teknik, at ito ay ang Heavenly Demonic Sword Art, 4th Technique. Agad naman itong tumama sa bato at nagresulta sa malakas na pagsabog dito. Nang matapos ay masaya ito sa kanyang nakikita dahil gumana ang ginawa nito. Sabi nito na ito ay ang kaparehas na amoy nang mag-umpisa itong pasukin ito. Nakaramdam naman siya ng masama, at mukhang nakagawa ito ng isang pagkakamali. Nang bigla namang nawasak ang sandata nito,
Sabi niya na ang ginawa sa kanyang blade ni craftsman O Sun Wong, ay nagamit ng isang gamitan lamang, at ang normal na metal lamang ay talagang hindi nakakayanin ang Heavenly Demonic Sword Art. Naalarma naman ang system at sinasabihan si Yu Woon na may hindi pambihirang pamumuo ng plasma energy ang patungo sa kanya. Nagulat naman ito sa kanyang nakita, at dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay matagumpay itong tumama kay Yu Woon. Sa lakas nito ay tumilapon ito sa isang pader at halos mawasak sa impact ng pagkakaatake sa kanya. Naiinis naman dito si Yu Woon dahil ano ang isang bagay na iyon upang hindi niya magawang maiwasan. Nasundan ulit ito, ngunit matagumpay naman siyang nakaiwas. Nang matapos ay napatingin ito sa pananggalingan ng atake, at bigla itong nabigla. Dahil ang isang dambuhalang ito na nasa kanyang harapan, ay isang imugi. Sa pagkakaalala nito sa kanyang mga narinig, na ang mga imugi ay kadalasan na kulay puti, o di kaya ay asul ang kaliskis ng mga ito, at ang mga ito ay mga holy spiritual beast na nakatira sa mga lawa, ngunit ang isang ito ay isang bayolenteng halimaw. Agad namang inatake nito si Yu Woon na nagawa niyang maiwasan, ngunit inatake siya ulit nito. Sa ginagawang pag-iwas ni Yu Woon ay napapasabi ito na ang kuweba na ito ay guguho dahil sa ginagawa ng imugi na pag-atake sa kanya. At kung ang buong bahagi ng chamber ay gawa sa sapphire, ay aayusin niya ang tungkol dito, una sa pagpapahabol sa halimaw na ito pabalik sa loob. Kaya naman ay nagpahabol ito sa imugi ng buo nitong bilis at tapang, nang makita nito na nakalabas na ng buo ang halimaw na imugi, ay sinabi nito na ito na ang pagkakataon, upang ipasunod ito pabalik sa loob. Maya-maya pa ay nakapunta ito sa maliit na butas at sinasabi na matagumpay ito sa kanyang plano, ngunit nang makapasok ito sa loob ay bigla naman itong nagtaka sa kaniyang nilapagan, at napapatanong kung ano naman kaya itong black liquid sa kanyang paanan, dagdag pa nito na ang mabahong amoy nito ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Nang bigla na lang itong sinugod ng imugi dahil ito ay matagumpay nang nakasunod sa loob kay Yu Woon, kaya naman ay agad na din itong umatras upang makaiwas sa papasugod na halimaw. Sabi nito na hindi niya magawa ng maayos ang kanyang teknik, dahil sa malagkit na likido sa kanyang paanan, at agad naman din niya itong inatake matapos na makapaghanda, ngunit bigla naman itong nagulat, dahil ang imugi ay gumawa din ng counter-attack dito. Nadidismaya naman ito dahil hindi man lang nagawang mag-ahusan ito gamit ang Heavenly Demonic Sword Art, at mukhang parang humiwa ito sa isang matigas na metal, ang katawan nito ay mas matigas pa sa isang sapphire. Nang may napansin naman itong kakaiba sa tubig dahil walang kahit na anong mga pag-alon dito, at nagtataka ito dahil sa isa itong dambuhalang nilalang na nasa loob, ay dapat ang tubig dito ay aangat, ngunit nananatili pa din itong kalmado. Kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na magsagawa ng augmented reality, sabi ng nanomachine na may irregular na plasmic energy ang nakumpirma sa loob ng chamber. Ang plasmic energy ay isang fenomeno na kung saan ay ang enerhiya sa paligid ay nagiging hindi normal ang pagtaas na nagsasanhi sa condensation of ion particles. Kahit na ito ay hindi pa napapatunayan ng siyensya, ay ang isang ito ay nauugnay bilang isang spiritual phenomenon. Sinabihan naman na agad ito ng system na mag-iingat dahil may isang mabilis na pag-atake ang paparating, kaya naman ay agad din itong tumalon upang makaiwas. Sabi nito na base sa kanyang inaakala, kahit na hamampas ang malaking ulo nito sa tubig, ay hindi man lang ito nakagawa ng malakas na mga pag-alon, ngunit may narinig itong mga tunog sa impact nito sa lupa. Sabi ng nanomachine na lumalabas matapos itong maanalisa, na mayroong 24 na piraso ng mga metal ang lumulutang sa hangin sa tuwing naglalabas ito ng malakas na plasmic energy. Napatanong naman ito kung anong piraso ng metal ang sinasabi nito, at hindi niya maintindihan ang patungkol dito. Inutusan nito ang nanomachine na markahan ang mga piraso ng metal na tinutukoy nito, matapos ay lumabas na ang resulta dito, kaya naman ay hindi ito makapaniwala sa kaniyang nakikita, dahil ang lokasyon ng mga piraso ng metal, ay kaparehas ng mga direksyon na kung saan isasagawa ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art.